Matigas na mga kasukasuan, pananakit kapag gumagalaw, pamamaga, ang rayuma ay talagang maaring magdulot ng malaking abala sa iyong araw-araw na buhay. May mga paraan para labanan ito. Sa video na ito, may 4 kaming tips para maibsan ang iyong sakit. Ano nga ba talaga ang rayuma? Ang rayuma ay isang pangkalahatang tawag para sa napakaraming iba't ibang uri ng sakit. Ang ibig sabihin nito, ang sariling katawan ay inaatake ang sarili nitong mga tissue. Halimbawa, sa rheumaticong arthritis, kapag namamaga ang mga kasukasuan at nagiging pula at namamaga. Dito, inaatake ng katawan ng immune system ng mali ang sariling mga estruktura dahil iniisip nitong nakakasama ang mga ito. Talagang kakaibang kwento ito dahil inaakala ng marami na ang mga autoimmune na sakit at marami pang iba ay hindi talaga nagagamot. Pero titingnan natin ito ngayon sa ibang paraan. Halimbawa, meron dito, nabanggit ko na kanina, ang rheumatoid arthritis kung saan maaaring maapektuhan ang isang kasukasuan o kaya naman ay maraming kasukasuan. Meron ding tinatawag na Weisstein rheumatismus na hindi talaga tiyak kung ano ba talaga iyon. Sumasakit ang mga kalamnan sa iba't ibang paraan. Meron ding tinatawag na fibromyalgia na pinaniniwalaan ding isang uri ng rheumatic na sakit pero hindi talaga tiyak kung bakit ito nangyayari. Ang alam lang ay isa itong autoimmune reaction. At sa tingin ko, mas malayo na ang narating natin ngayon at makakapagbigay na tayo ng magagandang tulong. Alam natin na kahit di pa lubos na uunawaan ang simula nito, tuloy pa rin ang pag-aaral. Alam naman natin kung ano-anong mga hakbang sa 4 na tips na ibibigay namin sa inyo ngayon ang talagang makakatulong kahit ano pa ang pinagmulan nito at ano ang nangyayari sa katawan mo para gumaan ang pakiramdam mo at mabawasan ang sakit. Ngayon, narito na ang tip number 1. Paano nga ba? Paggalaw, pero hindi basta-bastang paggalaw dahil gumagalaw ka naman buong araw, baka sabihin mo, hindi. Ang tinutukoy ko ay mga particular na galaw na may kinalaman sa mga particular na anggulo ng kasukasuan na may nakaka-relax, nagpapahaba at nagpapalambot na epekto sa mga kalamnan at mga fascia. At sulit subukan ito dahil bukod pa sa pangunahing sakit na tinatawag kung anuman ang tawag dito ngayon. Meron kang rayuma. Gawin mo pa rin, kahit ano pa ang itsura ng mga kasukasuan mo, gawin mo ang mga nararapat na ehersisyo at mapapansin mo. Sa karamihan ng mga kaso, mas gagaan ang sakit. Anong mangyayari kung palagi mo itong ginagawa? Siyempre, may nangyayari rin sa metabolismo at sa sandaling magbago ang metabolismo, maaring gumanda ulit ang metabolismo. Kaya yung ipinaliwanag lang ni Petra na ang katawan ay lumalaban sa sarili nito, lahat ng proseso ng pamamaga, yung mga autoimmune na reaction, maaring mabago ang mga iyon. Pero tayo ay practical lang talaga. Subukan mo lang ang mga ehersisyo at kapag naramdaman mong nakakatulong sila, wala namang dahilan para hindi mo ituloy dahil kung ano ang nakakatulong agad sa simula, may pangmatagalang epekto rin iyon na kadalasan ay lubos na nagpapabuti ng sitwasyon. And isa pang tip, alam mo naman, kung pamilyar ka na sa mga ehersisyo namin, may passive na pag-unat, may pagkontra ng mga kalamnan, at may aktibong pag-unat. Minsan mas malakas natin kinokontra ang kalamnan, minsan naman mas mabilis o mas madalas. Dahil kung may rheuma ka, irerekomenda ko na gawin mo ang 2 minuto, pero palitan mo lagi ang pagkontra ng mga kalamnan. Kaya pupunta ka sa pag-unat mo, kokontrahin mo, tapos medyo lalalim ka pa sa pag-unat. Kung nasa positibong antas pa rin ang tindi at gagawin mo ito sa loob ng 2 minuto, makukuha mo ang stretching na epekto. Pero kasabay nito, meron kang likidong pump, blood pump o yung pagtanggal ng mga dumi sa katawan. Napapabilis ito dahil sa paulit-ulit na pag-contract ng mga kalamnan, kaya mas madaling makapaglinis ang katawan. At iyan ay magandang paglipat kay Petra sa pangalawang tip. Tungkol talaga ito sa paglilinis. At talaga namang napakaraming kaalaman tungkol sa kung bakit napakabisa ng tip na ito, lalo na para sa rayuma. Ngayon, hindi tungkol sa pagkain ang pag-uusapan natin, kundi tungkol sa hindi pagkain. Ang ibig sabihin, tungkol ito sa pag-aayuno. At dito, alam natin na sa sandaling mag-ayuno ang isang tao, ang katawan ay gumagawa ng mga sangkap na nakakapagpabawas ng pamamaga. And alam din natin na ang microbiome ng bituka or ang buong flora ng bituka ay bumubuti. Ibig sabihin, mas magiging epektibo ulit ang pagtatrabaho ng immune system. At yan ang talagang ninanais kapag may autoimmune na sakit, na sana ang immune system ay muling makapagdesisyon
kung ano ba talaga ang hindi maganda para sa katawan ko, ano ang dapat kong sirain, at saan ko inaatake ang sarili kong mga sangkap sa katawan. And nangyayari ito sa pamamagitan ng pag-aayuno na ang immune system or ang mga immune cells, masasabi ko na mas nakakakita ulit sila ng mas maayos. At syempre, napakaganda nito. Baka iniisip mo ngayon, Diyos ko, ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno at ano ang dapat gawin? Maraming klase ng pag-aayuno. Ginawa ko ito ng masaya kasama ang mga pasyente kong may matinding rayuma at mataas na rayuma values. Sa kanila, talagang nagpagawa ako ng fasting therapy. Halimbawa, ayon kay Dr. Lutzner o kay Buchner, ibig sabihin araw-araw silang binibigyan ng baso ng pinatubigang katas, smoothie, katas ng gulay o prutas. And sa gabi, palagi kong gustong-gusto ang isang mainit na sopas. At pwede mo itong gawin ng, gaano katagal mo ito pwedeng gawin? Mga 5 hanggang 2, 3, 4 na linggo. Ginawa ito ng tatay ko ng 45 araw minsan. Alam ko, kaya mo itong gawin ng matagal. Depende kung gaano karami ang kaya mong ibigay, kung ano ang kailangang linisin dyan. Kaya ganun talaga. Pero sa totoo lang, kung magde-decision kayong gawin ito, dapat kayong pumunta sa isang bihasang doktor, doktora, or manggagamot dahil sila ang makakatulong sa inyo ng maayos. At ang nakakatuwa dito, mapapansin ninyo na pagkatapos ng 3 o 4 na araw, nababawasan na ang sakit. At syempre, malinaw naman yon kasi ano ba ang nangyayari kapag nag-aayuno? Inaalis ng katawan ang mga substansyang hindi maganda para sa kanya at kapag mas kaunti na ang mga ito, mas nakaka-relax ang buong katawan. At nandito na naman tayo sa ating teorya na ang pananakit ay maaring dulot ng pagtaas ng tension sa mga kalamnan at pag-aayuno. Mas gusto kong sabihin karanasan kaysa teorya dahil milyon-milyong tao na ang gumagamit at nakikita ito araw-araw. Pero ang pagre-relax ay maaring makamit sa pamamagitan ng paggalaw, pero pati na rin sa mga bagay na bukod sa paggalaw ay nakakatulong magbawas ng stress. Ang pinakamabisang paraan ng pagbabawas ng stress ay ang paggalaw ng diaphragm. Sa particular na paghinga, ito ay ang paghinga na kalmado, nagpapakalma at binubuo lamang ng pagtutok sa paghinga, malalim na paglanghap at malalim na pagbuga. Isang tip, huminga ka ng mas mahaba palabas kaysa sa paglanghap. Bilangin mo siguro, huminga ka ng 2 bilang papasok, 4 na bilang palabas. Pwede ka ring huminga ng 3 bilang papasok at 15 bilang palabas na kailangang pagpraktisan. Pero habang mas mahaba o mas malaki ang pagkakaiba ng maikling paglanghap at mahabang pagbuga, mas malaki ang epekto ng pagpapakalma na makakatulong din magpababa ng marka ng pamamaga. Hindi ako kasing eksperto ng asawa kong si Petra. Pero alam natin na ang paghinga ay malaki rin ang naitutulong sa pagbabawas ng stress at sa gayon ay sa pagbabawas ng pamamaga. At isa pang tip, gawin mo rin ito habang ginagawa mo ang aming mga ehersisyo. Halimbawa, may rayuma ka sa mga daliri mo. May ehersisyo rin na ilalagay ang kamay sa mesa at dahan-dahang iuunat. Kahit iniisip mong hindi mo kaya dahil masakit, pero makakahanap ka rin ng posisyon kung saan sakto lang ang sakit, yung kaya mo pang tiisin. And pagkatapos, gaya ng sinabi ko kanina, madalas kang mag-tension o magpigil. Madalas kang tense or nagpigil, pero pantay pa rin ang paghinga mo, malalim ang langhap at buga. At nang ngayon, nararanasan mo na ang epekto na sa pamamagitan ng mechanical na paraan, napapagana mo ang metabolismo, nagiging mas flexible ang mga kalamnan, at nagiging relaxed ang lahat. Parang isang package, sabay mong nakukuha ang stress relief. At ang maganda dito, sabay mo ring naa-activate ang healing nerve, ang nervus varus, ang varus nerve. Sikat na sikat siya ngayon. Napaka-interesante rin nito kasi talagang tumutulong ito sa katawan mo na muling makabalik sa kakayahan nitong magpagaling. Yan ang isang bagay, pero may iba pa. Dahil sa paghinga, may iba pang nangyayari. Kapag maayos mong ginagamit ang diaphragm, gumagalaw din ang sistemang panunaw mo. At kapag mas gumagalaw ang sistemang panunaw mo, mas makakatulong ito sa pag-aalis ng lason at paglilinis ng katawan mo. And isa pa, sa pamamagitan ng mas maraming paghinga, mas kaya mong maglabas ng mas maraming asido.
Dahil sa totoo lang, ang paghinga ang pinakamabisang paraan ng pag-aalis ng asido sa katawan na meron tayo, na meron ka sa katawan mo. Kaya naman, talagang kamangha-mangha ang paghinga na ito. Pero nabanggit ko na rin, nakakatulong din ito sa iyong bituka sa pagtunaw ng pagkain at syempre, isa pa sa mga nakakatulong sa iyong bituka at dito na tayo sa ika-4 na tip ay ang pagkain ng mga pagkaing laban sa pamamaga at napakadali lang nito. Gusto ko lang balikan ulit ang tungkol sa pag-aayuno dahil may isang uri ng pag-aayuno na pwede ka talagang kumain. Ito yung tinatawag na intermittent fasting. Dito mag-aayuno ka ng 14 to 16 oras at kakain ng 2 to 3 beses sa loob ng 8 to 10 oras. At pakiusap, sa panahong ito na gusto mong makita kung ano ang kayang gawin ng katawan mo, mag-focus ka sa pagkain ng mga gulay at halaman. At talagang gawin mo ito ng 100% sa loob ng 6 na linggo at makikita mo kung paano tutugon ang katawan mo. At laging tandaan, kapag nakakakuha ng magagandang bagay ang katawan mo, mas lumalakas ang immune system mo. Mas nagiging malinaw ang immune system at kapag mas malinaw ito, mas maganda rin nitong magagawa ang proseso ng pagpapagaling. Ibig mong sabihin, sa pamamagitan ng pagtingin, natutukoy kung ano ang sagabal at pagkatapos ay nilalabanan ito. Tama, ganun ko rin ito naiisip bilang larawan. Barinig pa doon sa tayo damaring hindi masyadong malalim ang pagkaunawa sa buong proseso na nangyayari sa mga sakit na rayuma. Para sa akin, maganda ang larawang ito. Maraming magagandang information, subukan at ibahagi ang video na ito. Maraming may rayuma ang matutuwa at magpapasalamat kung makakatulong sa kanila ang mga tips na ito at gumaan ang pakiramdam nila.